Amang banal na makapangyarihan sa lahat ng salpa, pinupuri ka namin, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na ito, sa banal na tagumpay na banal na misa. Salamat sa Eucharistia na aming natanggap na patuloy, nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagpapagaling sa anumang oring karamdaman, higit sa lahat, nagpapalakas sa aming spiritual, O God. Lord, muli sa mga susunod pang sandali, pinagkatiwala namin sa iyo mapagpalat himalang kamay. I-bless mo, Panginoon, ang mga choir sa kanilang awiting makalangit na inihanda. Dalangin po namin na buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos ang biyaya at pagpapala sa mga anak mo na nagpupuri sa mga oras na ito. Lord, i-bless mo si Brother Bay Hernani, Bay Gonzales, sa paghahayag ng mabuting balita. Anointing sleep with the double anointing of the Holy Spirit na sa bawat namumutawi, Panginoon, sa kanyang labi, pawang kalooban mo lamang ang siyang magaganap, O Lord. Isa din, Panginoon, ang mensahe na kanyang ihayag. Alam namin, Panginoon, na ito ay isang tabak na magkabilay talim, patuloy hindi mo sa aming mga puso upang sa pagtanggap namin, Panginoon, ng iyong banal na salita ay patuloy namin isa sa buhay, sa araw-araw naming buhay. Na ito, O Diyos, ay makalakad kami ayon sa iyong kalooban. I-bless mo, Panginoon, ang mga speaker, microphone technician, upang malayang marinig namin ang iyong tinig sa apat na sulok ng lugar na ito, O God. Kaya, Panginoon, hindi man masambit lahat sa ating labi, nagpapasalamat kami ngayon sa 100% tagumpay. Ito, Lord, ay pinagkaloob mo na sa pangalan ni Jesus. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray, O God. Amen. Amen. The Father, and the Son, and the Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Let's continue to praise and worship our Lord, our living God. Amen. Oh, hallelujah. As today we celebrate the baptism of our Lord Jesus, atin din i-remind sa ating sarili na tayo isang nanyagan. So, praise the Lord. Say hallelujah. 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 I-greet po natin ang ating bawat sarili para ang kantang ito ay gawin natin panalangin na magkaisa tayo upang maipahayag natin ang kapangyarihan ng ating Diyos na ating kailangan. Amen. Hallelujah. Lord, we need your grace and mercy, O God. Oh, hallelujah. Your grace and mercy.
Diyos, isa lang po ang tatas ng pangalan, ang iyong pangalan, Yahweh ang Shaddai. Hallelujah, kung may mga dala po tayong Panginoon, labas po natin. Sabay-sabay po natin ang iwawagayway. Pupurihin natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah!
verse 8. Among the gods, there is none like you, Lord. No deeds compares with yours. Wala kang katulad, Lord. Kaya, Lord, ang kapulingan, ang pasalamatan ng Diyos. And I worship you, I worship you, Almighty God.
Praise God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. People could not see what Messiah ought to be. Through your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Adonai. Age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. I will praise you till I die. Meron na, Jess. Hallelujah, Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, Ikaw po ang Diyos na kinakatas po namin sa lugar na ito tuwing araw ng linggo. Ang wika mo, Panginoon, magsihanap kami at kami ay makakasumpong. Sa pangako mo, sa mga may dalawa o tatlo lang nakakatipon dahil sa iyong pangalan, tiyak na ang kasama. Amen, Lord. Panginoon, nire-recognize po namin ang iyong presensya sa lugar nito. Sa presensya mo, Panginoon, mayroong kapahingahan. At lahat ng mga nabibigatan niya magkaroon ng kapahingahan pa sa nakalugar. Sa presensya mo, Panginoon, may kapayapaan. Sa presensya mo, may kagalakan. Sa presensya mo, may kagalingan. Kaya lahat ng mga may sakit ay yun ang pinagaling ngayon sa pagkakaroon ng Panginoon. At Lord, gawin mo po ang matabang lupa ang bawat puso nandito ngayon upang ang salita mo na isang binhi. Ito ay mahasik sa matabang lupa, ini tumubo, lumagot, magbunga sa araw-araw namin pamumuhay upang itong year 2025 ay makarating kami sa dulo ng tagumpay. Ito inaangkin po namin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Uy, ito na kami
pero walang lapat ha. Oh. Understood din sa Panginoon yan. Amen po ba? Okay. Ang mahalaga ay importante. Ang importante ay mahalaga. Noong isang linggo, ang ating topic about determination. Sabihin mo sa katabi mo, mayroon ka na bang spirit of determination? Walang uurong, walang susuko, tuloy ang laban. Amen? Ngayong linggong ito, kaya sabi ko sa inyo, si Brother Lang nagturo sa akin ng 4 na D. Talo pa ninyo yung may mga degree holder na yan. Tinuro ko sa inyo yung determination. Ngayon naman, ay about discipline. Ang unang D, determination. Ang pangalawang D ay discipline. Pag kayo'y marunong magdisiplina, kaya lang ito pong discipline ay 4 na part ito. Yung spiritual discipline, financial discipline, pero dito na tayo sa spiritual. Okay, mag-alala. Pag kayo nakinig at isinabuhay niyo ito, uwi kayo puro kayo mayaman. Amen. Walang papalakpak. Okay, ang sabi po sa Hebrew chapter 12, verse 10 and 11. Ganito ang sinabi ng banal na kasulatan. Our human fathers promised us for a short time as the same right to them, but God does it for our own good, so that we share His holiness. When we are punished and sent to us at the time something to make us sad, not glad, bitter. However, those who have been disciplined by such punishment reap the peaceful reward of righteousness. Ang sabi sa ating sarili pika, sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghinagpin. Ngunit pagkaraan yon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ito ang mga salita ng Diyos. Thank you, Jesus. Taas ang kamay, then close your eyes, and open your heart to the Lord, and worship Jesus, our God. Aking kapayapaan.
Hallelujah. Sinabi ng Bible, sa aklat ng Bilang 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa, ang pangako niya ay kanyang tinutupad. Sa taong ito, 2025, ngayon po, December 12, Nakikinig na kayo. Sa isang taon, ilang araw sa isang taon? 365 minus 12. Ilang taon na lang? Ilang araw na lang? Napakabilis ng panahon. Brothers and sisters, napangako ng Diyos ang ating panghawakan para hindi po tayo manghihina. Hindi po yung pangako ng tao. Hindi po ang pangako ng politiko. Malapit na po eleksyon. The word of promises in the Bible, more than 33,000 promises of God in the Bible. From New Testament hanggang Old Testament. The word promises. Mayroon pang concordance yun, nabili ko sa Malaysia. Isipin mo, bansang Muslim pa, mayroon yung concordance yan. Ihanap ko dun sa Manila, wala akong makita eh. So, sabihin nyo, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Pangako ni Lord. Sabihin mo, pangako ni Lord. Yayaman ako. Huwag kang iniwala dyan, yayaman ka. Pangako ni Lord, hindi ako magkakasakit. Because health is wealth. Dalawa. Hawakan yung dalawang yan, Hindi ka magkakasakit. Amen. Kasi hindi ka makapagtrabaho pag may sakit ka. Hindi kayo yaman. Hindi mo ba? Yung dalawang yan, malaking epekto sa buhay ng tao. Kaya, disiplinahin mo na yung sarili mo. Diba? Okay, bakit tayo pag-inom mo po? Yan. So, wala magsasalita, ako lang. Tapos, makinig ang may mga pagdinig. Ang sabi ni Lord lagi, ang mayroon, bibigyan pa. Ang kakaunti, kukunin pa ibigay sa mayroon. So, anong sinabi ko ng ating binasa? Mga kapatid, ang ating Ama dito sa lupa, sila po ang tinatawag natin katiwala ng Diyos habang nanitray sa lupa. Pero mayroon tayong Ama na nasa langit na walang iba kundi ang ating sinasamba, pinaglingkuran ang ating Diyos na si Yahweh ang Sinay. Ngayon, bakit ang mga tao ngayon ay matigas ng ulo? Ayaw nila ng disiplina. Kasi may mga batas na ngayon. At ang ayaw ng Diyos ginagawang legal ng tao. Amen? Isipin mo, disiplinahin mo yung anak mo. Ay, cool, 111. O, anong sinabi ng tatay niya? Ulit tayo sa Pilipinas.
Pagdating nito, hinataw na hinataw yung anak niya eh. Sige, call, police. Ha? Sa Amerika bawal yung... Ay, aambahan mo pala yung anak ko eh. Tatawag ng pulis yung anak ko eh. Ha? Tingnan mo ngayon, ang mga bata. Wala nang galang sa mga magulang. Ano nangyari? Umiksi ang buhay ng mga kabataan ngayon. Namamatay ng maaga. Kasi, ang batas ng Panginoon iba. Ha? May babasahin ko sa inyo dito kung bakit maraming mga bata ngayon na, lalo na yung mga tuwal ng mga bata, namamatay sila ng maaga. Sa aksidente, sa sakit, no? May binasa po ako dito sa Matthew chapter 15. Tignan po natin ha, para yung po mga nakikinig. Kapag sabihan yung mga anak nila na sumunod sa magulang para umaba ang buhay, okay, ganito ang sinasabi. Sa Matthew chapter 15, verse 4. Iniutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. At ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Hindi po ito Old Testament, New Testament ito. Utos ito ni Kristo. Igalang mo ang iyong ama at ina. At ang magsalita ng PI sa kanyang ama o ina, ang kaparusa ay kamatayan. No? Hindi pa ako nananakot. Pero yan ang dahilan kung bakit. Alam niyo ba yung high blood na sakit? Sakit yan ng 60 years old, senior. Ngayon, may mga kabataan, 15 years old, diabetes na at high blood. No? Bunga po yan ng pagiging swail. Amen? Pero ito naman, ang mga batang magalang at sumusunod sa magulang tulad ninyo. Purihin niyo sarili ninyo. Di ba? Ito, may babasahin ako para sa inyo ito mga nanay na nagmamahal sa kanilang mga anak. Kaya kayo nandito sa Hong Kong dahil sa inyong pagmamahal sa inyong mga anak. Okay. Dito naman sa Ephesians chapter 6 verse 1. 6:1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ha? Tingnan mo yung mga anak na masunod sa magulang, maalwan ng buhay. Mayaman. Pinagpapala ng Diyos. Kasi pangako yan ng Panginoon, hindi po pangako ng tao yun. Ang Panginoon nangako sa mga kabataan, sa mga anak
na magalang at mapagmahal sa magulang. Hindi ka magkakasakit, hahaba ang buhay mo, giginawa ang buhay mo, payayamanin ka ng ating Panginoong Diyos. Amen? May pagkakataon pa kayo makabawi sa mga tragedy nyo. Ewan nga, minahal ko yung piyanan ko, hindi ko naman nanay yun eh. Kaya nalungkot ako. Nung nag-mission ako dito, sabi niya, "Bye, bakit na tayo makita? Eh, 19 na po yun eh." O nga, namatay ng ano. Ha? Hindi naman siya namatay. Physically dead, but spiritually alive. Ang buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos na kamit na niya. Amen? Ayun. Ha? Yan po, ang ating pong tinuturo po namin mga ngaral, ito pong community natin ay second community lang ito. Our first community is our home, is our family. Kahit saan ka pumaroon sa buong mundo, uuwi at uuwi ka pa rin sa kapamilya, sa puso. Amen? Kaya ako, saludo ako doon. Kahit wala nang matira sa inyong mga sweldo, may padala lang sa pamilya. At alam ng Diyos yun. Amen? Pero, salamat kayo. Kasi sa sunod na linggo, ang ating topic is about financial discipline. Ngayon, spiritual discipline muna. Okay? What is God's way of discipline? God's discipline should be seen as a living instruction. Didisiplinahin tayo ng Panginoon ngayon. Una, inumpisahan ko po kayo doon sa pamilya. Kasi, pag hindi natin ginagalang ang ating ama't ina, hindi rin natin ginagalang yung ating God the Father, sapagkat ang ating amang nasa langit, siya po ang nanay at tatay natin sa lupa, sila po ang katiwala ng ating ama sa spiritual. Kaya katulad ng ating binasa, mga kapatid, sino bang matutuwa kapag inututuwid ka? Ay may dalang pamalo yun? Ha? Diba? Kaya hindi ako natutong uminom, magbisyo. Dahil ang lolo namin, paluluhurin ka sa munggo at asin. Ha? Pagkatapos, ang mga sinturon po doon at saka yung yantok. Anong yantok? Yantok yung pamalo. Ha? Kaya, napakinabangan ko po yun. Sipin po ninyo. 61 na ako, buo pang ipin ko. Ha? Bakit? Ang sabi ni Lula, pag mainit ang bibig mo, apo, huwag kang uminom ng tubig. Lulutong ang iyong ngipin. Ha? Alam niyo ba, ito, reading ko lang ito, kailangan di ako nagsasalamin. Ha? Anong sinabi ng matatanda? Pag pagod ang mata mo, hayaan mo matulog ka, marumi ang mukha mo, huwag kang maghilamos. Oo, ganyan talaga. At sabi ng matatanda, pagkagising mo, huwag ka agad maghilamos. Ha? At pagkagising mo, huwag ka munang mag-toothpaste. Hindi nyo ba alam na mayroon tayong sariling protection sa katawan?
yung enzyme, yung laway na panis. Hindi mo alam yun. Ha? Kahit hindi mo yung mga bata, gusto mong tumakbo yung bata, 5 buwan pa lang. Pahiran mo ng panis ka, laway ang tuhod ng mga kasunod ng bata. Ako, para mga binig, tatakbo yan. Tatawa-tawa kayo, pero totoo yun. Ha? Amen? Alam mo, yung pong shepherd, may hawak po siyang tungkod. Alam niyo ba kung ano yun? Pamalo yun sa mga tupang matigas ang ulo. At pag may mga tupang na hiwalay, kinakalawit po yun ng pastol. Ha? Amen? Akala ko na una, paborito na ako ni Brother Mike kasi nagtutok na ko sa lunita. Ha? Kung wala si Brother Mike ang nagtutok, ay nagyabang ako. Lumaki ang ulo ko. Ha? Dinistino ako ni Brother Mike. Ipadalayan si Mike doon sa saman sa Leyte. Walay karta, walay taon, walay bukas, walay gas. Oh. Doon ko na-realize yung truth. Doon ko na-realize na lumaki ang ulo ko. No? Ilang taon ako pa ikot-ikot dyan sa buong region na yan. Ha? Yung ang disciple kasama ko doon, 7 kami. Sabi ko, bakit hindi kayo pagupit, sir? Walang pagpagupit. Pag iisipin mo ang pera dito, may stroke ka, sir. Tingnan niyo? Ha? Doon sinabi ni Lord, balikan mo ang dati mo ugali. Pinalo ako ni Lord doon. Doon ako kumain ng kamote kasi ang nag-operate minsan ng mga tao kamote. Pagkatapos, kung ayaw mo ng kamote, mayroon pa isang kamote, may tahoy, kamote-tahoy. Ano? Ha? Habang inaawit, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo, at tagang-tagang kamay sa bulsa mo. Pagdukot na sa panyo ang barya, kukunin ni Lola yung mga itim-itim na barya. Ginamit ko po yun para matuto ako magpakumbaba. Amen? Yung aking kasamahan na misyonero, pinadala sa iba't ibang mga bansa sa Amerika at Canada. Doon dinistino ni Brother Mike sa Mindanao. Nakaul, tanggal. Sabi ni Brother, bakit? Pang-international pa kaya? Ha? Ito na. Nung makita ni Brother Mike na matuto na akong tumanggap sa pagkakamali ko, sabi ni Brother Mike, ipadala yan si Bay sa Japan, sa Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Hong Kong, Macau, ang vote sa inyo. Ha? Kung nag-rebuild ako doon sa pagdidisiplina ni Brother Mike, wala na ako dito. Yes. No? Amen? Ay, nako. Kaya kayo, pag pinapalo kayo, pag dinidisiplina kayo ng amo ninyo, hindi nyo ba alam yung mga amo na masungit, pag napaamo mo yun, magbibigay kayo ng malaking kwarta. Malaking pera. Kaya sila, stricto lang sila. Ha?
Amen? Yung isang kasama mo lang, 30 years na sa amo niya. Napaka-suplado yung amo niya, disiplinaryan. Pero nung siya matuto sumunod, ano sinabi ng amo niya? Yung aking anak, ikaw na magdisiplina. Aba, yung anak niya ngayon, yung alaga niya, professional na. Isang tingin lang niya. Kaya mahirap po magkatulong kayo dun sa mga bata na hindi kayo nag-aruga, hindi kayo nagpalaki. Nakaw! Parang sikak lang yan. Ang bote niyo. Ha? Ang tigas ng ulo, problema niyo yan. Pero pag kayo nagpalaki sa bata, matutong sumunod yan at mamahalin kayo yan hanggang ayaw na kayong pauwiin. Yun ang kuya. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Sabihin nyo, disiplina. Disiplina! Ha? Kaya pag may disiplina ka, ha? Enjoy lang. Ha? Amen? Akala nyo ba, mayroon kami disiplina sa oras? Kaya kung minsan pa ako lumabang sa oras nito, tinitingnan ko. Ilang minuto ako? Oh, no? Alas 2:50 pa. Kaya lang na 50 ako pumasok. No? Alam mo, lahat ng bagay, disiplinahin mo sarili mo. Huwag mong hintayin disiplinahin ka ng ibang tao, masasaktan ka lang. Disiplinahin mo yung sarili mo. Matuto ka, masiyahan, learn to be content. Masiyahan ka na kung mayroon dyan. Disiplinahin mo kung malaki, di malaki. Kung maliit, di maliit. Amen po ba? Para happy ka. Amen po ba? Di mo ba alam si Lord gusto niya maging masaya ka? Okay, palapakan. Ay, huwag niya palakak. Wala. Okay. Sino sa inyo yung mga anak na naiwan sa Pilipinas? Ha? Sabi ng iba, sana all. Ay, mag-ampong ka na lang. Okay. Alam mo, ito ano, ang sabi nga dito, ang unang disiplinahin natin, yung kadugo natin. No? Bago yung ibang tao, kadugo muna natin. Anak. Okay. Yung walang anak, pamangkin. Ikaw ang nagpapaaral. Kung ayaw sumunod ang pamangkin mo, huwag mo nang padalan pera. Ito yun. Kalas, gusto na yung araw minsan kumukuskus ka, kuskus din, kuskus doon. Tapos pasarap lang sila ng buhay doon. Ano sila, hello? Ha? Okay. Tungkol sa mga anak. Kanina, sinabi ko sa iyo, ang anak kayamanan ng magulang. Pero ang anak, pag nagsalita ng masama sa nanay at tatay, sinabi ng Biblia, dapat mamatay na yan. Ha? Pero pag ang anak ay sumusunod sa disiplina ng kanyang magulang, sabi doon, ikaw ay giginhawa at lalawin ang iyong buhay dito sa lupa. So ang salitang giginhawa, hindi po yung paghinga mo maginhawa. Hindi. Maginhawa sa buhay kasi maraming negosyo ka, marami kang pera, marami kang lahat, ginhawa. Sa amo, sa Bisaya, sa Negros, ang sabi, mas masarap mabuhay sa mundo ng hayahay ang buhay. Alam niyo ba yung hayahay ang buhay? Wala ka nang hahanapin na lahat kompleto. Sinong gusto magkaroon ng hayahay ang buhay? Yan ang kagano'n. Wala ko dyan.
Okay, taas ang kamay yung gusto maging hayay ang buhay niya. Okay. Sa Proverbs 19, pawitaan to ha, Proverbs 19 verse 18. Ganito ang pagkasabi, mga kapatid. 19 verse 18. Okay. Ang sabi po dito, ituwid mo ang iyong anak habang may panahon. Kung hindi, ikaw pa ang nagtulak sa kanya pagkaparuol. Anong paruol na yan? Ha? Habang may panahon pa yung bata, bakit maganda ito yung bata pa? Yung yantok. Ang yantok, pag bata pa, pag itutuwid mo yung baloktot ay natutuwid. Pero pag matanda na, yung yantok, pag ituwid mo, napuputol. Ha? Yung bata, habang may panahon pa daw, ay ituwid mo. Ha? Anong pagtutuwid yan? Turuan mo sila ng mabuting asal. Ha? Ang mga bata, noong unang panahon, sabi ng mga matatanda, uy, pag may nasalubong kayong matanda, magpano kayo ha, mag-bless kayo. Ha, bless. Yan. Kaya doon sa probinsya, pag may nasalubong ng matatanda, nagmamano, kahit hindi ka mag-anak. Kasi mabuting kagawian yan. Isipin mo, tao hindi mo kakilala, matanda, binibless ka. Amen? Okay. Ito na. Noong unang panahon, sabi ng matatanda, labas tayo, gabi. Ha? Kasi ang mga bata magagalang. Pero ngayon, pag lumabas ka ng gabi, anong sasabihin nyo? Ingat ka, baka masaksak ka ng adik. Di ba? Kaya takot na mga matatanda na lumabas pag gabi. Amen? Yan ang resulta. No? Pero yung mga bata, alam nyo, ito yan eh. Yan. Kahit kami mga preacher, ang pinababaon namin ay blessing. Pero yung wala sa Panginoon, tingnan, pag pumunta ka sa piyesta, pag uwi mo, uwi na kami, pare. Pare, ingat ha, ingat. O, para pa kang, habang naglalakad ka, ingat ha, ingat. Amen? Amen po ba? Ngayon, binago natin mga Kristiyano. Pag may kaibigan tayo, mayroon tayong mga bisita pag uwi. Pare, uwi na kami. Sister, uwi na kami. Okay, God bless you. God bless you. Yung tao, pinagpala mo, uuwi ang salubong, puro blessing, puro biyaya sa pagkala. Bakit? There is power in your lips. Amen. There's power in your tongue. Amen. Oh, tingnan mo, ang bata, pag maliit pa sinabi mo, ikaw bata ka, napakatigus ng ulo mo. Don't expect na maging malambot ang bata yan. Kasi ang natinig niya matigas ang ulo, lalaki yan na matigas ang ulo. Diba? Dahil sinabi mo. Amen? Yung tinatawag blessing upon blessing, maging pagpapala ka sa iba, yun po, yung mga nagpa-pray-over dito, God, pray-over mo ako, ha? Patungan mo muna yung kamay, okay, God bless. Ha? Diba? Alam mo ang trabaho ng mga man of God? Tagabigay ng blessing, pagpapala. Ano sinabi ni Pedro? Silver and gold is none. Ginto wala kami, pero mas marami kami ibibigay sa inyo. Ang biyaya ni Kristo, tanggapin ninyo. Pala, ay, wag yun. Ano? Woo! Ha? Amen, ha?
Sinabi ni Boss Michael sa amin, ni Congressman, of meeting kami sa Council of Elders. Huwag ituro nyo yung salitang mauna na ako. Ha? Kasi pangit pakinggan. Magkasama kayo dyan sa plaza. Oy, pre, mauna na ako. Hindi mo alam, nadapa pala na matay. Mauna na. Di ba? Ano sabi niyo sa amin? Ha? Kasi hingap kayo na tuloy na. Tuloy na ako, ha? Basta tuloy, hindi yung mauna. Ha? Yung pare, yung obispo, namatay, sinabi niya sa kanya, driver, pag namatay ako, lagyan mo ng karatula doon sa ating salamin na kwan. Ang nila, sabi, ano po, Bishop? Sabihin mo doon sa sulat, ako ngayon, ikaw, bukas. Naniwala ka lang, taka lahat ng mga dumala, umaatras eh. Ako ngayon, ikaw, bukas. Yun, yun ang katumbas sa mauna na ako. Amen? Alam mo lahat ang bagay sa dulo ng bibig natin. Ha? Okay. Pangalawa, para matuto, kailangan mayroong disiplina. Ito. Proverbs 22 verse 15. Ito ang sinasabi na kawikaan pa rin. Chapter 22 verse 15. Likas na sa mga bata ang pagiging pilyo. Ngunit sa pamamagitan ng palo, sila ay matututo. Diba? Tatanungin ko kayo, aatawin mo ba yung anak mo, paluin mo ba yan? Ang purpose mo ba, balian ka ng buto? Anong sinasabi doon? Ang purpose mo, pag pinalok mo yung anak mo, gusto mong ituwid siya. Yan ang ibig sabihin ng pamalo, pagtutuwid. No? Kung may pagsubok pa dumating sa ating buhay, sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ipagpasalamat niyo sa Diyos lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Kung may pangyayari sa buhay mo na hindi mo gusto, thank God pa rin. May aral yan sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Yun. Tama ba ito, Rilogo? Ayan pala, malaki. Kaya ka, Joy, ha? Sabihin niyo, Panginoon, gusto ko pong matuto. Ha? Alam mo, lahat ng bagay ay pinag-aaralan. Bago ka matuto, mag-aral ka. Amen po ba? Yung mga matigas ang ulo, hindi na naaral yan. Kung sino pa yung walang alam, sila yung mga maingay. Ha? Yung mga nagbabati ko sa ikapo, siguraduhin ko sa iyo, hindi na ikapo yan. O bakit ang ikapo ko din? Diba? Yung mga nagbabati ko sa pagbibigay, puripot yun, hindi nagbibigay yun. Ha? Amen? Amen. Pero tingnan mo naman. Ha? Ang tao, pag magbigay ng biyaya ang kalangitan na kabukas ang palas, may sasalamin. Pero ang tao pag puripot, nakapuong ang palas,
walang masasalo kahit isa. Di ba? Pagkatapos, ang ugali ng mga taong giver, sila po ay mga happiness people. Sila po mga masasaya. Kasi ang naramdaman ng taong nagbibigay ay masaya ang kalooban at masaya ang puso. Amen? Amen po ba? Amen! Bakit? Gawain ko yan. Ako, pag niyaya kita, don't worry about that. Ha? Kahit pumasok tayo sa Marriott Hotel, mayroon akong ipapakain kayo. Basta ako nagyaya. Pero pag hindi ako nagyaya, aba, ano ka, hilo? Amen? Ano po ba? Natatawa ko na mga kapwa ko preacher eh. Ha? Sir! Saan tayo? Starbucks? No? Eh, sir, mahal yan eh. Sabi ko, bakit ikaw ba nagaya? Ayun. Alam mo, ang tao, pinakamasarap pakiramdam talaga yung mga tulong ka, yung mga pagbigay ka. Ang sarap ng pakiramdam. Para bang blessed na blessed ko. Blessed na blessed kita. Alam ba si Brother Mike may dalawang pitaka yan? Ha? Yung mga naghihintay sa Amorsulo ng mga kwan, hindi yan pwedeng umalis si Brother Mike na hindi bigyan niya. Ha? Dahil Brother Mike, kaya nga pinagpapala ako kasi nagbibigay ako. O kami yung mga kusip-sipin, kayo nagbibigay ba? Sabi ng preacher, uy, sa susunod, magdala ka ng pera pag nag-duty ka, ha? Sabi niya, ikaw na yan. Ayaw isa, wala pa ng pera kayo. Ha? Ako, alam niyo ba? Ha? Sinuha kami ni Brother Mike yan. The more you give, the more you receive. Amen po ba? Amen! Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa kanya. Lalakad na. Ayaw ka matapos na kilala kayo. Amen po ba? Oy, kilala kita. Alam mo? Ha? Tapos titigan mo siya. Titigan mo siya. Titigan mo ngayon. Sabihin mo na lang, oy, kilala kita. Huwag mo akong tingnan. Na parang uutang ka talaga. Okay? Ano ba yan? Sabi ko, ika. Hey! Pera ko, pera ko. Asawa ko, asawa ko. Ang kapag-iwan. Ay, nako. Ibig sa inyo. Ito na. Ito na, ha? Four spiritual practices that will get you. Ito na yung apat ang uuwi ninyo. At kanina yung mga pinagtok ko, introduction ko lang yun. Pero gusto ko pag-uwi ninyo, mayroon kayong baon. Ito. 4 spiritual practices that will get you. Number 1, the practice of patience. Ano ba patience? Yung marunong kang mag-tiis, maghintay. Person ability to wait. Yan po ang kaulugan niya. Patience. Teka lang. Relax ka lang. Huwag kang magmamadali. Ang buhay ganito yan. Pag magmadali ka, madali ka rin mamatay. Ano ko ba? Ability to wait.
Huwag mong sabihin si Lord, Lord, pag hindi mo binigay ang kailangan, pinakuatin ko sa gawain mo, Lord! Bakit? Kasi takitin ang Diyos. Siya may-ari ng lahat ng bagay, pati buhay mo siya may-ari. In His time, may takdang panahon ang lahat ng bagay. Amen? Yan. Ha? Sabihin mo sa katabi mo. Matuto ka. Maghintay. Matuto ka. Matuto. Amen? Ayan. Yan po. Number 2. Spiritual practices. The practice of opportunity. Opportunity. Kaya lagi sinasabi ni Lord, put God first. Lagi sinasabi ng Panginoon, ang opportunity ay dumarating sa mga oras na kahit tulog ka, dumarating yan. Opportunity. Nalala ko noon, yung mga nurse, ang dami. Nagpa-pre-over sa akin, doon sa Singapore. Sabi, Brother Pai, ang sweldo namin sa Singapore, pag nakarating kami doon, 10 times. Hindi na namin palalampasin ang opportunity nito. Sabi ko, ano kayo? Patong mga passport kayo, panalangin ko kayo. Multiple Bisaya. Napatawa ko sila. Babi, serious naman. Sabi ko, multiple visa. Oh, visa, Bisaya. Ano titiwin din nyo? Bisaya. Inalangin ko ngayon. Dami lang mga nurses sa Singapore. Panginoon, ang oportunidad na ito, alam ko na ikaw nagpadala nito sa kanila. Stepping stone na nila ang Singapore. Pero Lord, dalangin ko na sila po ay makarating sa bansang London. O ngayon, nasa London na sila. Amen? Yung oportunidad, huwag mong palampasin. Once lang yan kakatok. Pag hindi mo tinanggap yan, kukunin yan ng iba. Tandaan mo, hindi tumitigil yung oportunidad. Dumating na sa iyo, pero tinanggihan mo. Amen? Nagpa-counseling sa akin yung aming choir leader sa Malaysia. Brother Bay, paano to? Isasama ako ng ating amo sa Switzerland. Sabi ko, oportunidad yan, sumama ka. Sumama, andun nga sa Switzerland. Ngayon, nakita ko, ang ganda, hindi ko na nakilala. Sa sobra talaga ang ganda. Sabi ko, ano ba? Nagpabago ka ba ng ilong? Nagpatakot. Ay, hindi, nagtulad lang yan. Alam mo naman, pag maraming laman ang bulsa, maraming ipapaganda. Alam mo, pagdating sa Switzerland, kung anong rate sa Switzerland, yun ang sweldo. Sabi ko kay Marlene, huwag kang papayag na pagdating sa Japan, ang sweldo mo, Japan rate, hindi Hong Kong rate. Daijoubu desu ka? Ay, arigato. Yung guni, huwag kayo magpapa. Yung guni, domo. Hoy, 2 taon ako naglagalat sa Japan. Naiikot ko na po hanggang Nagoya, hanggang Mindanao, pinakamaraming ko sa Japan. Naiikot ko na yan. Kaya marunong ako mag-Japa-Yuti.
Kailangan naibigan ako doon sa umisi, sa club. Ako ang umurong. Bakit? Oh, pre-meeting na kami ng Mama Santos. Lumabas yung mga babae mo daw. Walang bra. Kahit yan naman. Sabi ko, uwi na tayo. Mawawala ang kabanalan natin dito. Ako, tiga. Okay, number 3. Number 3. Spiritual practice. Number 3 ay the practice of courage. Sabi niyo courage. Courage. Basahin niyo sa Joshua 1:9. Take courage. Sabi ng Panginoon kay Joshua, kung gusto mong tagumpay, magpangatapang ka, huwag kang masiraan ng loob. Sabi niya, magpangatapang ka. Huwag kang masiraan ng loob. Dito sa inyong mga ginagawa, tuloy lang ang laban. Huwag kang umurong, huwag kang manghina. Kasama mo si Yahweh Krishna. Okay, ang pang-apat na practice of connection. Ano yung connection? Connection to God. Pag sa gobyerno, connection. Ano yun? Pag may connection, may transaction. Pag may transaction, may connection. Amen? Pero sa atin dito, prayer is our connection to God. Kaya huwag mong kalimutan mag-Salmo 91. Sige nga, kung sa ulado niyo yan. Pag hindi niyo sa ulado yan, ako, malayo pa. Okay? Prayer. More power. More prayer, more power. No prayer, no power. Amen po ba? Psalm 91. The most powerful prayer yan ng komunidad sa Israel. Nandun na lahat. Proteksyon sa pamilya, proteksyon sa trabaho, proteksyon sa lahat ng bagay. Nandun na sa Psalm 91. Plus yung Our Father. Ang Our Father, ang mag-design yan, ang nagturo niyan si Jesus mismo. Isama na rin niya si Mama Mary. Bago kayo matulog o pagkagising. Maganda yung pagkagising, very ano eh. Kung pagod, huwag kayong magdasal. Hindi nyo matatapos yung dasal niyo. Pagkagising. Okay, magkitayo na tayo. Okay, totoo yun. Ano yung pagdasal pag pagod? Pagpiyak. Maganda magdasal pagkagising. Ayan. Sa inyong mga prayer request, ipigit ang mga mata at ang awitin nito, O Diyos, iyong dinggin, aming panalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah.
kaming ibang ninanais, kundi sundin ang kalooban. Alam ko rin, Panginoon, na itong mga kapatid namin, na mga OFW, migrante, may mga pinagdadaanan sila sa buhay. Kilala mo po sila at alam mo kung sino sila. Sila mga umiiyak. Sila ang mga may mga problema. Lord, there is no problem to me. Kahit gaano kalaki ang problema namin, mas malaki ang Diyos namin na aming sinasamba at pinupuntahan dito. Thank you, Jesus. Hawakan mo ang puso mo, kapatid. No problem to me. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong problema at suliranin, kapatid. So, Thank you.